May batikos at banat na naman po si Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Dapat daw kasuhan at pananagutin nila dahil daw sa pagkakahuli at pagkakakulong ng kanyang amang si Duterte. Ito raw ay dahil sa merong approval at kinalaman si Pangulong Marcos. Pakinggan niyo ang pahayag na ito kung inyong papaniwalaan at kung maniniwala kayo sa mga statement at report na ito galing kay BC, Vice President. Sandali, saan na? Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. So hanggang siya dapat makasupot po kasi hindi naman mangyayari lahat yun kay walang approval ng Pangulo. Tinawag pa nitong desperado ang administrasyon. Naisip ko yan na hindi talaga titigil hanggang hindi ako makulong or mga side. Iwan na lang naman talaga ang dalawang hindi pa din na nagagawa sa kayo. Nahaharap ngayon sa reklamong physical injuries at grave threats ang kapatid niyang si Congressman Paulo Duterte. Ang dami na kasi nilang problema. Ayan po yung mga report na yan. So ayan, kakasuhan daw nila at pananagutin daw si Pangulong Marcos Sr. Kung ngayon, hindi nila pwedeng kasuhan ng Pangulo kasi nakaupo. Okay? Dahil bawal sa saligang batas ang nakaupong presidente nakasuhan. Siguro pagkatapos ng kanyang term sa 2028. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero yan po, talagang hindi ho tumitigil at patuloy pa rin po ang mga issue at hindi matanggap ni Sara ng kanilang pamilya ang nangyari sa kanilang ama. Wala tayong magagawa. Mukhang nakalimutan ni Attorney Vice President Sara Duterte ang Republic Act 9851 Section 17 na may obligasyon o karapatan ng Estado iton over sa ICC ang dating Pangulo. Yun po yung sinasaad ng Executive Department na kanilang obligasyon. 9851 na batas. Republic Act 9851. Okay? Maliban dun sa warrant of arrest na dala ng Interpol galing sa ICC dahil ang Pilipinas hindi pwedeng tumanggi sa Interpol dahil tayo ay member ng Interpol. Lahat yun kinakalimutan ni Sara. Ang kanyang tingin hinaras ang kailang pamilya. Ayun. Okay, dito naman po sa issue ng survey. Survey sa senatorial. Totoo ba ito? Totoo ba? Lately ito, nagsabay-sabay na po yung result ng mga survey na hindi natin alam kung lahat ba ito ay accredited. May accreditation mula sa COMELEC. Kasi sabi po ni Dr. David ng OCTA, sila ay accredited ng COMELEC. So, legal yun na legal yung kanila. Yung iba hindi natin alam. Kaya para sa akin at advice ko, kung sino inyong kandidato, yun ang iboto nyo. Huwag yung tingnan yung survey. Kasi yung survey na yung gawa-gawa ng iba yan. Hindi lahat tama. Yung iba tama, pero marami dyan mali, sablay. Iboto natin na yung sa tingin natin, sa tingin ninyo, sa tingin natin, may kakayanan, may paninindigan sa issue ng West Philippine Sea at pagsuporta sa ating administrasyon sa pagpapatupad ng maraming mga programa na makakabuti sa mamamayang Pilipino. Ang mataas na bilihin ay global problem. Ang ekonomiya, maganda na ang Pilipinas. Gumaganda pa ito. Napipigilan lang dahil nga sa pagsabotahe ng mga makasarili at may mga political at personal interest. Pero kung magkakasama-sama tayong Pilipino, magiging maganda. Kaya kailangan ni Pangulong Marcos ang mga bagong senador, hindi lang galing sa kanyang partido at kanyang alyansa, kung hindi yung mga senador na mga independent, may sapat na kakayanan at kaalaman, may pagmamahal. At higit sa lahat, yung titingin sa ebidensya, dokumento at testigo doon sa article of impeachment against Sara Duterte. Si Sara ay inimpeach na sa Kongreso, itatrial sa Senado para patalsikin sa pwesto pagka nakumbinsi ang mga senador ng mga dokumento. At inuulit ko, sabi ng mga prosecutor ng mga congressman, hinog na hinog. Ibig sabihin, talagang matibay ang ebidensya nila sa betrayal of public trust, graft in corruption at iba pa against Inday Sara Duterte. Okay. Nako, ito na naman. Ay sinabi na naman po ang Malacanang, si Undersecretary Castro na same campaign, paninira o kung ano man, itigil na daw po ng Vice President. Issue na lang. Maglingkod na lang sa bayan kung gustong makatulong sa kapwa at huwag yung sobrang paninira at pagsabotahe sa mga programa ng gobyerno. Ayan po ang apila ng Malacanang. Tumulong ka na lang daw sa halip na manira. Tuloy-tuloy talaga. Yan nga yung sinasabi noon pa. Sinasabi ko na sa inyo, titindi pa ang sagutan. Dahil ang Pangulong Marcos, 2 taong mahigit na hindi sumasagot. Pero dahil nilagay niya si Castro, ayan na yung tagasagot niya sa mga issue. So, mukhang komportable
mukhang masaya ang Pangulo, ang Office of the President sa performance ni Castro kasi kayang sagutin ni Castro ang lahat ng issue. Lalo na po yung mga paninira ay sa ating Pangulo, si Castro talaga ho inatasang sumagot. Kaya yung kanyang mga sagot na yan by the authority of the President. Sinasabi nila na tatanggalin daw, gano'n. Chinichismisa naman. Hindi ho totoo yan. Matindi po ang tiwala ni Pangulong Marcos kay Castro. Kaya mananatili hanggat may tiwala ang Pangulo at tama naman ang ginagawa ni Castro. Ipagtanggol ng ipagtanggol kahit kanino. At sino man bumabati ko sa gobyerno dahil ang tingin nila at kita ng majority ng Pilipino na aayon sa batas at tama naman ang ginagawa ng Pangulo. May mga paninira lang dahil sa interes ng iba. Ayun, kaya ho, hindi talaga mawawala yan. Titindi pa yung sagutan na yan ng kampo ng mga Duterte kasi si Sara Duterte na ngayon ang nakapront sa kanila mula nang makulong si Duterte, yung kanyang ama. Dati nun si Digong Duterte ang marami sinasabi sa interview sa media, press conference, mga rally. Pero dahil nakakulong na ngayon, ang nag-take over na ng mga ganyang klaseng galaw ay yung kanyang anak na si Sara Duterte. Ang problema ay yung kanyang kapatid na si Pulong sumabit naman na hindi naman pwedeng i-deny. May ebidensya, may complainant at matindi. Tapos ngayon ang sagot ni Sara ay, politika lang yan, hinaharas lang kami. Wow! Ayan po ha. So, dito sa darating na eleksyon, alam na ninyo, sino ang kakampi ng gobyerno? Sino yung mga independent candidate na may malasakit sa bayan? At sino naman yung mapanirang grupo? Nagsasabotahe ng programa ng gobyerno. Puro batikos sa pamahalaan. Sino ang tutulungan natin? Yung tumutulong sa gobyerno at mamamayang Pilipino? Yung may paninindigan at kaalaman? O yung grupong walang nakitang tama, puro mali? Ayan. So, tinatanong ko po kayo. Dahil huwag kayong magsasawa. Ang lahat ng ating pinag-uusapan ay ang kapakanan ngayon, bukas at sa darating na mga panahon ng mga Pilipino. Ang lahat ng mga isyong ito temporary lang. Pero dahil sila nagiging sagabal sa development, dahil sila hindi tumutulong sa development ng ating bansa, may obligasyon at karapatan ng aking mga channel. Okay? Sa aking pag-broadcast sa radyo, television at dito sa ating social media channel na ito. Okay? Kung ano ang tama ating sasabihin. Kasi ang kapakanan ninyo na aking mga followers, subscribers at viewers sa buong mundo, basta Pilipino, yan ang ating pinagmamalasakitan. Kasi ang paniniwala ko po, ang paglilingkod sa bayan, hindi mo kailangan pumasok sa gobyerno. Maraming paraan ang dapat gawin. Maraming paraan ang magagawa mo kung gusto mong tumulong sa kapwa. At ito yung ginagawa ko. Wala ako sa gobyerno, pero yung naghahayag ako sa inyo kung ano ang totoo at ano ang ginagawa at programa ng gobyerno, yan ang may tutulong ko sa inyo. Iko-correct ko sa aking sariling opinion at interpretation ang tama at mali. Ang ginagawa ng gobyerno ay tama para sa mamayang Pilipino. Ang ginagawa ni Sara at ang kanyang grupo na puro paninira at baligtad ang mga sinasabi, hindi nakakabuti sa development, political stability, national security at political issue. Hindi nakakatulong. Sa kanila nang gagaling yan. Sa aking opinion at interpretation. Paki-like lang po ninyo. Paki-subscribe nyo kung hindi pa kayo subscriber nito. Maraming nanonood pero iba hindi pa nakakapag-subscribe. Hindi pa ho kayo nag-subscriber. Please lang ho. Magtulungan tayo. Paninindigan natin. May prinsipyo ang channel na ito.